Dili. Pwede. Extend? Ibig sabihin, naiwan na to? Pwede dili. Dili. Okay, dili kita pwede to extend. Eh kung mo extend kag application, Malahig meaning. mag-misty mo or malahingin mo ang meaning or ang point sa nagsulat. Kaya nga to ang goal today is mubalik ka mismo dito sa writer. Ano itong goal? Okay, karon. Atong tunan karon, ang itawag nato nga problem of particulars na natong parable. Mao ni siya ang isa sa pinaka-crucial nga usahay daghang churches, mga believers karon na the ways na ma-apply sa pulong sa Ginoo, wala nila nakita na naay mga particulars dito nga dili siya comparable. Ibig sabihin, duha ka butang, there is a big possibility na naay ni tabo sa una nga possible gyapon naay tabo karon pero highly unlikely. Ibig sabihin dili na susama. And number 2, naay ni tabo sa una nga karon dili na gisibay tabo. Okay, so karon halimbawa, natay mabasa ng mga ingana nga text kung saan nato na siya. So that's why diri natay nga tawag na problems or particulars na natong parable mo na sa itong tanawon. Okay. So sige, basahon nato ni siya. Halimbawa, kaning letter A, nay duha ka passage. Nasulti diri naay mga issue o pangitabo sa first century nga wala na siya 21st century counterparts. Ibig sabihin, nahitabo sila sa una, naadya punta karon, pero dili na siya sama sa una. Lahi na siya. Okay, open your Bible. 1 Corinthians chapter 8. Chapter 8, verse 10. The whole chapter 8. Pasahog chapter. Okay, sige lang. Ayun niyo basahon. Sundin lang sa inyong mata. Ako lang sa summarize. So, kanang 1 Corinthians chapter 8, ang issue behind ni Pablo is mauna siya ang issue niya about food offered to idols. Pista ni. Okay? Alawan nyo, ang una na ninyo bibungat, Pista fiesta. Pista dayo, pista. Pista ni. Okay, wala pa mo kabalo na mauli sa mga tawag na to na problem of particular that are not comparable kasi sa ila sa una na ay fiesta, sa ato karon na ay fiesta. Pero na ay usahay text or passages na hitabo sila sa una na nahitabo sa ila sa first century pero di na siya nahitabo sa tuwa. Pero pareho na siya fiesta. Nga naman, mo na usahay kanang chapter 8, paong dahil nato, i-apply dahil nato sa fiesta nato. Mawala nato nakita na na sa history behind, wala nato nakita ng fiesta nila sa una o fiesta nato karon dili pareho. So ang 1 Corinthians chapter 8, kailangan nimo sa galong na pagton. Dili na sila yung makuha. Okay? Actually, dili na siya it takes 7 days na pagtuon. Ang 1 Corinthians chapter 8 alone, daghang katanawon ang iyang geography, iyang history, iyang culture. So, imo na siyang tanawon. Okay, tagaan ka lang mo gano'n na, para at least i-brief na ito, kay kung ako ginang, diyan na punta mo dugay. Kay pista, nabulog ko daghang mo pumunta na sa pista. Mamista mo? Okay, ngani ha, ang kalahiyan sa fiesta niya sa una, na wala na nakikabok karon ni ngani. Pag mo fiesta mo dire, kasi kita po, handa ang mga ibalay. Tama? Ginadala sa simbahan, wala? Okay, mo ni kalahian. Kasi ang fiesta nila sa una, lahi sa fiesta na karon. Sa ilasaw na ang ilang buhaton, anang nahayop na ilahanan siyang ihawon dalon sa templo. Ihalad sa templo. Tapos dito ko na si ihawon. Pag ay ihaw dito ko na nilalutuon. Pag uman dito sila mukaon. Ang pesa ito karon dili mauna. Wala na ginadala. Basta kung celebrate lang ta, kay pesa. Karon, ako sa i-apply dahil sa tuwa karon, wala na nakita ang setting. So, bilang Christian, bawal mo kaawin sa pesa. Okay. Okay?
Isa na gamit na. Okay? Pastor, excited naman sila, Pastor, mamista. Excited na mamista. Oh, kailangan ko ninyo. Lagi na ba? Excited na mamista. Wala talaga ng sulting ang pwede mamista, ha? Okay, so sige. Pista na sa Pastor Adlaw. Okay. Ginagamit na sa mga Christian para mabutang ilang doktrina na dili mukaon. Di na naman ako pwede po. Basta ako na yung chapter 8. Okay? Ako yung sulti ni Paul nila. Bisang ihatag pa na nila silang idols. Ako yung idols na dili tinuod. Patay na. Di na makapikto sa tuwa. Ako yung sulti niya dahil. Di ba? Okay. So, klaro mo na. Sago na ninyo. Okay, sige na. Atuan na siyang ilan lang. Atuan na lang siyang ilim. So, ibig sabihin, kada siyang issue, natapos sa una, nasa tuwa karon, pero wala na siya counterpart sa tuwang panahon karon. Dili siya mauna. Lahi na ang practice. Okay, sa ila sa una, dito sa templo. Dalawang dito. Tapos kana siya dito din na siya dalawang ihawon. Okay, so sa tuwa karon wala na sa balay na lang. Okay? Hello? Oh, sige. Pag sa say, ginagamit na siya para ipulhilit ang mga Kristohanon na mukhaon sa pesta. Muli na po ang thinking. Pero kung anong panahon, hindi mo na pang 24. So ato lang na sa tunan. Pero mauna ni siya. Apply na lang na itong ang word So, ang mukhaon ba sa pesta, makasala para sa Ginoo dili. Di ko no, Pastor, basta imbitar. Hindi ba kasala ba sa giimbitan? Dol mi adto ra ko imbitar ra makasala. Ha? Masagwa siya kay Bao nga. Wala niya eh. Di ba magod kay pista man? Oh. Gibring ko ba? Bring house. Bukan man sa pista. Bring house ko ra, Pastor, bring house. Kira tayo naman sa bring house. I-reality lang na to. Ano nga mga Christians bro? Dito ang Christians ha? But there are some Christians, anong ginaprohibit yun nila? O sa reason lang nila? Ano daw? Ihalad lagi ko no. Okay. So, ikihalad siya, dili kaunon. Tama? Okay. So, that's why, muna nilang reason, ganong dili nila pwede partake, ikihalad. Okay, question. Isa yung kao, nakatry ng kao sa Jollibee. Tapos ka mo? Okay, very good. Halos na lang. Isa lang kakao ng mga dilata. Kalusanan po. Kayo kung sa kanis kape diyan. Hindi mabuhi oy, goy dilata. Isa lang kayo nung kape ngayon ano? Stay. Oy, dara, paborito. Okay, paborito ninyo ha? Sige. Okay. Kung inyo ang tanawon, kanang manok nagikatay, nagiluto sa Jollibee. Kanang mga dilata ng ikaw. Kaning kape ngayon ano? Naani siya sa likod ng kabutang at tatak ng bilog. Kaya niya Halal. halal certified. Pagkana, para mahimong halal certified ng isang kapatao ng isa. Ginahalal, ginaprihan. Isa gapray. Muslim. Okay, so kung kape lang ng kape. Ay, Burek. Ha? Burek. Hindi mabuhi. Hindi. Di ko mabuhi og may kape Oh, po. tarawan mo. Sige, sige. You are partaking in food. Uy, sa Muslim man jud na. Okay, when you are partaking in food, Muslim na trabaho. Kanang pastor, ari sa pastor nakoy ikuan pastor. Ako pastor, kay bawjo ko nga kanang halal sa Muslim na siya nga gipatakan nga pwede nila itik. Oh. Pero wa ko kay baw nga ilan nga apuan usan mato na sa factory. Sani man eh. Ma! Ako ni tanawa, pag muadto mo sa Magnolia, para sa ilang imam, kay di mo pwede sa mga halal certified without the imam na sa pastori. And most physically, pero ang apuan ni ang Muslim. halal certified, Pati dai ko Muslim. para dili mo mga una vegetarian na lang mo. Oh. Inampuan sa Muslim. Oo, pastor, libutangan na nila halal pastor. Pasabot na ka sa Para mga Muslim, pagkaibaw halal na, di na para nato. Nga karon pa mga ibang pastor, nampuan din nila pastor niya. Namis ko pastor, nagkada ng produkto, na dyan imam nakasign. Of course. Kay dini karo kay ngani man nganong gialaw na nila. Nganong gialaw kay ngani
Because dako ang market pagabot sa Muslim. Mostly ang pagkaon para ma-penetrate to dila ang market is halal certified. The only thing na walay halal certified is meatloaf. Tagtura kay baboy na. Anday nila no kapower. Pork and beans, walay halal certified yan. Kay pork, may pork pa na. Okay ra siguro pastor ka puan mo sad nato. Galing na sa ang point na to. Pero kung justify yun ka, Sugay na lang power pastor. ha? Sugay na lang po. Pagkasugan ang po. Okay, ani? Kapera Tingnan ko sa inyo ha. Basta tingnan nyo ha. Ulit ako. Ayaw ninyo basahan ang 1 Corinthians chapter 8 sa single verse ha. Basahan ninyo ang whole verses. Actually, ang chapter 8 na siya 13 verses. Basahan ninyo from verse 1 down to 13 and you will see kung saan position ni Paul about sa food that is offered to others. So kaya siya, ayaw na. That is yung reading assignment. Basahan ninyo na siya. Pero ang point na nato po ni, kung ibawan nyo na siya nato, we are missing the point. Kaya naman, 1 to 30. okay, example. Isa nakakain ng tao sa Chinese restaurant. Ako pastor. Hello, sa Chinese restaurant, that is part of their tradition. Ilang mga ihalal. Corinto 8 1 to 30. Sindihan mo na lang incense. Kasunod mo sa isang establishment na naipagsuhin. Lami man noon pastor okay ra. Okay lang. Ampuan man. Yeah. So, ang point natin tingnan. So, ibig sabihin, na issue sa first century na dili nasama. Okay. Karon ba tayo Ay, na nanay. Ang point nato nila sa tun-anak na. Culturally, sa diyan ako. Pagkita mo wala. Ang problema sa tuwa mong gawin, hugit sa tuwa, sulting ang mga nakuha na yung tuwa. Ikaw mo niya pa mas. Kasi, yun. Mama bulay lang itudlo na mo. Mo lagi na siya. So, ato isang tanawon. Kami ha, ang nagtudlo sa inyo ha, dili inspired. Ang nagtudlo sa tuwa, dili inspired. Ang theologians, dili inspired. The only inspired is ang writer sa Bible. Amen. So, kung gusto na to og truth, balik ta sila ha. Dili sa otaot ang basi. Okay? Sige. Second, na ay mga principle dira na articulated which usually transcend historical particularity to which was being applied, such principle was applied to genuinely comparable situation. So, ibig sabihin, na ay mga problem na natabo sa una, na pwede siyang naitabo sa tuwa, pero dili na susama. Halimbawa, natabo sa ila, gina-practice na to karon, pero the way na to gi-practice, dili susama nila. Open the Bible. 1 Corinthians chapter 11, verse 17 down to 22. 1 Corinthians chapter 11. It talks about Lord's Supper. Tama? Okay. Tanaw na sa ninyo. Tanaw sa kuha. Hindi na ninyo basaha. Ganyan siya. Nanong kakaitabo na sa una, pero na-practice na ito niya karon. Pero sa na-practice na ito karon, highly unlikely. Dili na yun sama. Ano man? So, dito na ako sa inyo ha, Lord Supper na, pero gawin niyo na partake, udto. So, dapat Lord Lunch. Dili sa Supper. Snacks trapod pastor kay Tapos, gamay ra. snacks ra kay gamay ra. Kasi sa context nila, ana, Kaon gyud. kaon yun na siya. Fiesta na eh. Ang ilang Lord Supper, mo ni, kung natingala ka dito, gibadlong sila ni Pablo dito, Nahugog na na. nag-adto lang mo diri, ang tuyo ninyo, kaon o inom. Mahubog sila. Yeah. Kaya ang anas Pablo dito, wala kung may balay na dito ninyo sa buhaton. So, ibig sabihin ng Lord Supper nila, dili na siya gamay nga itong display, o gamay nga tap nga na ang Diyos niya, kapataon na yung bisyo mo pag nag-lock diri, mo di katuklod ng imong inom. Hindi na siya no. Kaya nila sa unang kaon yun na. That's why gitawag na ang Lord Supper nila sa unang meal. Okay, so that's why i-practice nato karon pero highly unlikely. Nganong highly unlikely? Ang gamit nato, dili sama pareho sa ila. Skyflex na pastor. Skyflex na. Ang ila, Diyos na ungiven. Ang Skyflex yung igamit, halal certified. Pero na ego lang sa ampo. Ikaw sa po. So, okay. So, karon, another thing, highly unlikely siya kay ngani. I-practice na to siya, paliod to sa ilaha, gabi. Apa? Tapos, ang practice na to karon sa ilaha sa una, pwede ang nanay, pwede ang tatay, pwede ang anak, Dugang de. pwede ang bata. Nay na dugang. Mostly ang uban sa mga churches, Ay, dili lagi pwede na. ang bata. Diba? Kani siyang gahapon.
Masarap siya. Tapos ang Kiri, church sa mo, nga ang party ka na, Giduwagan na dili ni. mo party, ang wala na baptize. Pero dito sila sa una, dili qualification ng baptism sa pag-partake sa Lord's Supper. Hello? And then another thing, ang Lord's Supper nila sa una is sa tuwa kang gusto musulti ka ng ay, di ka pwede mag-partake, kaya nakasala ka. Sila sa una, mas nag-partake ganun sila, kay sila makasala. Bale ron. Hello? Bale. Diba? Kaya kung partake ka nakasala ka, you are, also daw, doing it in an unworthy manner. Pero ang unworthy manner dahil dito, naging ang point ni Paul siya ang context dito, itanggal ni mo itong essence ng Lord's Supper. Kung saan ang essence ng Lord's Supper? Do this in remembrance of me. Ang sa'y unworthy dito, muadto sa dito, dili para i-remember ang death of Christ, muadto sa dito para mukaon. Mo di ba dito? Mo na yung context niya. Okay? So, ibig sabihin, panghitabo sa una, nga, ititabo ka ron, pero highly unlikely siya. Di rin siya susama. Mo na nga uban si Bahan, may practice sila every first Sunday, na uban every last Sunday, na uban every Sunday. So tapos, muaway pa na sila sa mood lang. Pero wala nila nakita, kakanasya, na sa reason ng buhatong sa photo primary niya. Okay? Hello? Okay, sige. Mo siguro nang gigamay ra pastor para di mahubog. Ha? Ato ako gigamay. Diyos, bagyat. Kasi ang lagi ng inom dito sa una, ang kanang wine yun na sa una, dili na siya wine at juice. Actually, Wine ang juice. wine, kanina, pansin niyo muna sa kung study mo grammar, especially word study, ang word ng wine na dimension nito, ang Greek word niya is yayin. Actually, that Greek word ang word ng wine. Pero mostly, ang ginagamit sa Greek niya, ang mo particular sa ginagamit nila sa una, is from the Greek word yayin. Yayin, it is a strong drink. Ang yayin, muna siyang wine na na-ferment siya 1 year and above. So, kung na-ferment na siya 1 year and above, hindi na siya nimo pwedeng inon partake diretsyo nimo, kundi kailangan nimo sa buwan ng tubig. O, so muna siya. So, muna ilahang partake. Because part sa culture sa mga Hudyo, na maunang ilahang part silang din. Okay? Muna nga usahay, balik na dito sila. Muna nga si Paul, natingala ka dito, mato sa dito ang tuyo nila, ang saman, ukaon o uino, pa. So, ano si Paul, tidi, mato mo diri, ang yung buhato na to remember the death of Christ. Hindi ka, o muna nga uban sa inyo nga nagkakasakit. Wala ginagita ko mahira karon. Kasakit, isugahan, pag-usog. Hindi mo siya. Muna, kaya muna yung tuyo, balik control sa pagkaon. Okay? So, muna siya itawag na ito nga particulars that are not comparable. So, ibig sabihin, bantayan nato na kay dagdag issue sa epistle. So na ba, dagdag issue sa epistle, na kay tabo sa epistle, na ginagamit sa Christianity karon na ma-misapply with purity din. Okay, pangutan na. Kung misapply din niyo siya, masuko ang Ginoo dili. So, kung ino nila, okay, kagandang the station na sa Pastor, wako no kay bawtan pastor oy. Ha? Wako no tan kay baw. Okay, at least, kasi naman si Lord. Okay, wala. Okay, gani. Di masuko oy kay wala. Naisa ka story ba? This is a true story. Ikaw ba nakadungog do ka? Naisa ka Hindi mo kadungog. professor, nag-lecture siya. Tapos, nag-lecture siya sa seminar, dagan sa audience dito. O, habang nag-lecture siya, naisa ka bigulang ang mga nan sa middle niya, 70s to 80s na years old. Nag-record dito sa tumoy. Habang nag-lecture tong professor, kung tigulang sa likod, kada side niya o yung point, sige ang nanang tigulang ba? Kung simple sa lecture, maano siya, ma-distract siya. Kami na susunod buwangan yun, susunod pasabutan din, kung bulubod. Ano, tigulang dito? Di lingo-lingo Okay, na sa kay. tingin niya. Ang tingog lingo naman kay. Kada side niya sa Mo buwan, diya ano tigulang? lingo na.
Sumunod na kayo ngayon buot pa. Ana dahil sa sayang na nakantayin ko lang ang isa kanilong bantay. Diba? So, tudlo na ko siya. Tudlo na ko niya, explain na ko siya. Ana na tigulang mo. Karol din pulo. So, sa sobrang niya karisma niya, gibuhat niya, break siya. Ana siya. Pero English lang. Break siya ka. So, pag break niya, 10 minutes break, gibuhat niya, pag break niya, yang giduwa ng tigulang. Alam ka, sir, hindi nga pa ka ba? Pero kami sa sukuha ba? Pero English lang yan, istorya. Ako lang natas ko sa sayaan. Pero kami sa sukuha limuhat pa. Mas ako ang tutulog pa. So, may mo pasabutin mo na, hindi ka agree sa pagtutulog. Ito ba kasi kulang? Pakulo ka, sir, ako rin ko agree sa pagtutulog. Ano ang biyahe? Ako lang tutulog na. O, lagi. Ikaw lagi natutulog. Pero kanang inong nga libro mo gigamit, ako yung sulatan na. So, ibig sabihin ka na, inong gitutlo, nga libro, dili na mao ang buot na ako pasabot. O na nga kada point yung side yung point, hindi mong anan. Ha? So, ibig sabihin, kung wali mo, sa spiritual side, ang Holy Spirit nagalingkod sa tuboy sa lingkuranan. Nakagawali ninyo mali, yung ano Holy Spirit ko. O, kapagad mo, o ano Holy Spirit ko. Kalong nagulong Holy Spirit, ako isa naman eh. O, di ba? So, yan ang ginawa. May gali kay ang Holy Spirit. Oh, gusto niyo? May gani pa sa Holy Spirit. Atong tartrong gamay. So, ibig sabihin, anit stabihi ka ng Bible. Ay, hindi siya pulita lang, tapos diretso mo siya. Ayaw, tunig yun. Basaha, tunin, i-apply niyo mga principles sa observation, labay ka pangutana, pag nakikita diya, sa mga dimension, put over to idols, kung saan man sila sa una, kung sa culture namin nila, di ba? Pag musulti kang temple, kung saan klase ng temple na siya, kung saan ba mga temple na nasa Korea, so dapat mo rin mga pangutana, and then try to research para makita niyo mo dito. Actually, ang Korea is naadya ang daghan kay temple. Approximately sa panahon ni Paul, there are 27 temples within the city of Korea. Sa panahon niya. And every temples dito is naay-laylay ng gods na worship. So dapat mabalaan niyo dito ang kultura, so part sa inyong research na siya. So para makita niyo, nganong ingana ni Diay. Okay? So mo na siya. So, they are comparable kasi na pangitabo sa ila sa una na atong ginabuhat karon pero usahay highly unlikely sila or dili lang highly unlikely sila kung kumbaga pa ginabuhat nato karon nga dito sila dili gyud mao. So bantayan nato na sila. Okay? And then ang pangutana diya karon, pastor, na application na siya. Ang application is dili ito kung sa itong ilang gibuhat, literally, kung hindi, dapat identify ang principle. Okay? So, halimbawa, ang principle sa Lord's Supper, nagkalahi-lahi ng tag mode, pero dapat ma-identify ang principle na anong ginagawa. Yes, do this in remembrance of me. So, ibig sabihin, sa magkalahi-lahi tag mode, ang pinaka-importante, dili nato ma-violate ang primary niya. Kung sa itong primary, ibuhat nato ni kay remember nato si Jesus. Kaya naghahanap mo ka natin sa Paul, baptism. So, sa debate niya sa baptism. Ha? Di maluwas. Baptism. Ano sa pastor? Kung saan away niya sa baptism ng Christianity. Divided ng Christianity. Di maluwas, pastor. Di mapabautis mo. Okay, una, ang baptism, ihimo siya nga part sa kaluwasan. Pero klaro hindi sa Bible mo yun. Ang salvation is only Christ alone. Kaya kung buhaton mo sa baptism is part sa kaluwasan, you are adding the gospel. Bawal dumagan, bawal bawasan. Because according sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ibig sabihin, the only way to salvation, Jesus lang. Hindi ang baptism. But baptism is an act or practice na siya nimo because you are saved. Buhaton mo ni siya because gusto nyo i-declare publicly that you belong to Jesus. Mo na siya. Okay? Wala sa part. Pero sa baptism, kung saan ginawa yan? Either immersion, Or sprinkling. okay, or reciprocate or pouring. Di ba? So, kana siya, mahulog na siya sa primary na, secondary. Secondary. Yes, because that is a mode. Primary sa baptism is do this and remember, do this because you want to publicly declare that you belong to Jesus.
mo nang iyang primary, mo nang iyang principle. Karon, kung ano na siya, iporma ka, or either i-immerse ka, so ibig sabihin, it doesn't matter. Basta ang problema, dili mawala itong principle. Ang principle, ibuhat niyo muna, kay gusto niyo i-declare publicly that you belong to Jesus. Okay, kabalo mo ko, discuss mo na. Pastor mo ko, si Jesus mo ko, i-immerse mo ko. Ano yan? Si Jesus lang, ang historical figure sa Bible, nag-immerse. Wala na tayo. Ito rin kuan Pastor Yunoko. Okay. Di sa to, pag umana to, di baba siya sa tubig. Nabigisulti dito ginumos. Di baba lang. Tanan ko na di baba sa tubig, immerse. Si Jesus ng God, ang sulti sa Bible, He came out to the water. Ang yuno, pagka-receive niya kay Christ, si Peter, di baba sila, niadto sila sa tubig. Pastor, nasiguro ito ang gi-immerse Pastor. Kaya naman sa Roma 6 nga Kung saan ito? immersion nga paglubong kaninyo andaan Di actually, hindi siya meaning, mode siya. Ang in-explain dito ni Paul is not the meaning of baptism, but the mode of baptism. Na ang baptism, binabuhat niya, ang gibuhat, bilubungan niya, so Paul never say ni Pablo, na you are immersed. Okay. Gusto niyo na sa Di mga... ba si Jesus man atong pattern? Ha? Siya man dapat ang sundod. So, dapat. Sige. Immersion Sounds yun. mo ha? Okay. Okay, Bisay nakabasa sa libro nga Didache. Ha? Familiar sa inyo ang libro nga Didache? Familiar ko Pastor, pero wala ko kabasa. Wala kang kabasa. Kung saan ang Didache? Didache is the doctrine of the 12. Okay. Pag nasulti kang Didache, doctrine of the 12. Kisa na sila? 12 apostles. Doktrina nila. Sa libro dito sa ilahang paragraph 7, page 1, nag-isgot sila, page 1 down to 5, nag-isgot sila about baptism. So ang ilahang ano dito ay ngani. The way nila, doktrina nila, ano sila dito? When you baptize a person, ikaw na baptizer, kung ang imong i-baptize, kailangan mag-fast mo 2 or 3 days. That is the practice. Kung putanong ka mo, nag-fasting mo wala? Okay, dito palang daan, magtay ka lang. Sa ilaha sa una muna. Okay. Karon, ana si Paul, ana din dito sila. Baptize them in running water. And baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Karon, but kung walay running water, you can baptize them either in warm water. Ibig sabihin dito mo warm, na-mention nila, pag dili sa ilog, pwede nyo sa bautismuhan sa laing ng tubig. Ang buhaton nimo sa daw, mag-Japon, mag-fast Japon ka, 2 to 3 days, ang nagpapabaptize, kung ang i-baptize. Karoon mo ni. Pero, ang nasa ito, kung walay tubig na ingana, baptize them sa usang umagi, puring. Bubuan. Pagbubok, 3 times. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, sa ila sa una, nasa practice, sa baptism nila, nalilit na ang immersion. Nasa practice sa una, mapuring. Kung inyong masahon ang history sa church, asa na siya nahitabo? Nahitabo na siya when they penetrate Samaria. Sorry, Samaritan. Yes, sa Samaria. Kasi ang Samaria is lugar lack of water. The only supply of water sa Samaria is the Jacob's well. Na nasa boundaries ng Judah to Samaria. So that's why kung paghawa nila sa Jerusalem, kung panahon sa diaspora, nikatag na sila, niadto sila dito, pag-preach na sa gospel, na convert, ang problema, lack of water. So, karon kay lack of water siya, dibuhat nila, puring siya. Diling siya, immersion. So, ibig sabihin, sa ilang tubig na pag-abot sa baptism, case-to-case basis. Ang importante, na ay tubig. Ayaw baptism balas. Tubig yun ang kabit. Maupina siya. Okay, so karon ingani. Dili siya, kay walay infant baptism sa history of the church.
Kaya ang infant baptism, kasi sa baptism, by principle sila sa una, sa doktrina nila, dili ang bautismohan mo is gina-declare sa baptize nga Luwas na siya. he is from Jesus na. Karon, paano maka-respond bata? Wala pa man sa ano? Hindi man siya maka-justify na siya Christian. Bautismohan ba So, yung walay infant baptism. Ang baptism pwede siya apply dito sa isa ka tao na pwede na siya maka-decide sa iyang patuo. So, mo na lang siya. May nalang gani, daghang tubig diri. Okay, yeah. That's why, halimbawa, umabot ang panahon, ingani, na-experience ko na nga nag-share sa hospital, na dito yan, na dito isa ka nung nga gidawat niya si Christ, and then nag-decide siya kung gusto niya magpa-baptize. Ang problema kay naman sa deathbed niya, so nananghit sa doktor, pwede ba sa baptismo? Parang doktor siya, dili pwede. Pero gusto mo niya mag-baptize, so bibuhatan mo, higda lang sa bed, ang ulo niya na dito sa so ang mga bibuhat, wala nang tubig ang ulo. Eh, hindi masiyalaw sa doktor na magawa. Okay? So, case-to-case basis. Bona siya, maganda mo sa mga depende lagi sa wala sitwasyon. tubig, and then, pag-baptize ko, wala din tayo choice. Di ba? So, case-to-case basis. Pero sa tuwa rin, kung talagang tubig ka, may dagat, di ba lang mo diyan? Isang lumsi na ninyo. Okay. Di ba? Lumsi ninyo na, bahala ko niya, muna niya. So, ibig sabihin, that is just a mode. Kung tawag ka na, secondary. Pero dapat, hindi na ito ma-violate ang primary. Sa primary, public declaration that you belong to Jesus. So, muna siya. Okay? Sige. So, Dapat din dyan magtago-tago, pastor, kay public ba ya? Okay. Baptizo. Baptizo. Baptizo is public declaration that you belong to Christ. Not immersion. Immersion is a mode. Kaya kung isahin, morning unfair sa tuwang mga theological, Okay, pag yun. Ang mostly sa dictionary na ito nandun, ang ilang ang immersion. No, that is a mode. Kasi ang immersion, kanang mga dictionary na ito, mga immersion na ilang ang doktrina nila, pag ako sa baptism, immersion yun. Tapos may mga nang-ibuta ka meaning. Pero kung namoy mga dictionary, companions of one dictionary sa Bible, it's not talking about immersion. It's talking about what? Declaring, publicly declaration that you belong to Jesus. Ano siya? So, kaso nga lang, yung umapit sa una, kadaghanan, immersion. Pero 9 instances, pag wala tubig, pero siya, ang ginabuhat kanina, kung wala na yun, Wala ilain. wala na ilain, case-to-case basis, kung wala na ilain. Halimbawa, nakatungo sa disyerto, nag-preach mo dito, kung sa convert siya, wala din na tubig, gamit-gamit niya, mineral water lang. Saan niya mag-baptize? Kung gusto niya mag-baptize, pula na mo. Saan mo na? Diba? So nga na nga senaryo. Mo nang naging, ilang, bala na mo nila, ang isa. Oh. To slope o unload. To slope or unload, wala yung game or na sprinkling or immersion or sprinkling. Purely immersion rather than basic ito akong natabi down Roma 6. Roman size Patro. patro nasa inyong pagkuhan dito pong ila pagkatapos Atong tabang search si pastor. wala dito Roma 6 Bago na. Paglubong ka ninyo, gilubong ka, namatay ka mo uban kang Kristo o sinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Kato, basta kato. Exactly, dili. Kasi ang immersion is a mode siya. So, kung musulti kang meaning, ang meaning niya is public declaration. Okay? Public declaration lagi. Okay na? May magibuhat para makita Sige. nila ko. Ang point na ito, anong immersion ng Diyos, kasi sila yung practice, commonly yung practice yun is immersion yun na siya. Kaso nga lang, hindi sa tanang gayon. Kumaga pa ba, case-to-case lang, pag wala na Diyo'y, pag wala na Diyo'y langin ba? So that's why, mo na ito lang yung buhay.
Pastor. Hmm. Kani bitang Roma 6:4 Pastor ba si Paul may gasuwat ani no? Ingon siya. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya. Bot pasabot Pastor. Gideclare ni Apostle Paul nga siya immersion pod siya. Wala, dili. Kaya gilubong diya, di mo na point ito na immersion. Gilubong diya, ang point na gilubong kung saan na siya. Immersion na ginamini niya, kung saan na siya. Nalubong. Gilubong lagi immersion. Dili siya immersion. Dili na siya immersion ng lubong diya. Ibig siya, okay, basado lang kasi, basa. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayong aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa Okay, maya-maya. tanawan nyo ha. Tanawan yung context sa construction sa sentence. Gilubong kaniya sa iyang kamatayon. So, ibig sabihin na, kung sa daw, kasi ang baptism is a public thing that belong to Jesus. When you declare that Jesus is your Lord, so ibig sabihin, ang meaning niya na, isang sama daw, ang point niya na, sa gilubong ka, ibig sabihin, you died in Christ. Tapos, kung saan, nabanhaw ka, Basta may mayaong gahong Oo. samahan. So, ibig sabihin, mauna siya ano sa Christianity. So, dili siya nagsulti si Paul dito ng baptism is immersion. So, ang problema mo po na kanang word na lubong mo doon, hindi lang translate into immersion. No, that's not the point of all. So, ibig sabihin, pag usulti kang lubong, you died in Christ. Yan pa. Water siya. Pero wala kitagaan ni Paul explicitly na ang water diya is immersion lang. Sige. Open yung Bible din. Open yung Bible Acts. Chapter 2. Minutes. Okay. Acts chapter 2. Okay, diba? Sige, go. Okay. Dali lang. Okay. Therefore, okay. Acts chapter 2 verse 41. Kasi okay. Acts chapter 2 verse 41. Di ba daganang naluwas? Pila? And then after that, yung sa ni Pedro. Gibunyagan sila ni Pedro. Okay, dali lang. Stay po sa taliya. Okay, tanaw mo sa kuha, tanaw. Tanaw sa kuha. Dili, tanaw mo sa kuha para clear. Okay, tanaw mo sa kuha. Isa yung katry na mag-baptize. Okay. Pag bumabtize sa isa katao, pila ang consume mo? Pila kami to? Dami naman. Mga Ang minute lang yun, ako mo gani. 5 minutes. Ako gani bullshit, ha? apilon na Oo, Pastor. ito kami isipin. Mahuman ninyong mapisin pag may bullshit pa. Di mo mahuman na sa kanyang mga bullshit. So kung andito na dyan Pastor ba? Ang Diyos, isa katao, mga pila. O, palagay ito, ulo katao, consume. Mga 2 hours siguro no. 2 hours. Immersion. Okay, palagay Huwag kayo pa man. Bawasan mo na to. 30 minutes na to. Sige. Okay. Ani? Isa ka buo? O isa ka pulo? Apa? Okay, karon. Tanaw mo, sa book of Acts, pag-baptize ni Peter anak, pila ka buo niyang ibautisman? 3,000. Question. How did Peter baptize that 3,000? Immerse niya wala? Hello? Immerse niya wala? Okay, klaro ha? Dahil lang. Wala, giingon. So that's why dito pwede mo imply na gibaptize niya. Kay walay explicit, kay wala gisulti nga gi-immerse, kay wala gisulti nga gi-immerse ni Pedro. Pila ka tao yung gibaptisman? Kano sa nang gibaptisman? On that day. Kana nga adlaw gibaptisman. Okay, sige. O, tanong mo sa kuha.
30 minutes ang napulo katao. 30 minutes, napulo katao, divided 3 minutes per tao. Apply natin logical ha? 3 minutes per tao. Pagpalagay nato immersion ang gibaptay si Peter. Okay? So, pangutana. 3 minutes, pila na kabo? Times 3,000, pila ka minuto? That is 9,000 minutes. Di man pwede makwinta nga 30 minutes, pastor, kaya saon naman nag-worship. Kaya nga ni, pagpalagay nato, 30 minutes galing mo man ang napulot na namin. Ang immersion ra dito. Oo, kaya isang tao lang 3 minutes lang sa mga man. Kapalagay nato. Sige. Di ba? Kaya pulo man ka, 30 minutes yung mga man. 50 minutes na kada isa. 3,000 times 3 minutes, pila? 9,000 minutes. Divide 60 minutes, that is per hour. Ibig sabihin, divide mo sa 24 hours, ibig sabihin approximately, before mo man ni Peter na 7 days approximate. Di ra magpud siya mabautismo, pastor. Wala kong isulti niya, ano sa on that day Peter baptized din. Peter day. Okay, masabi na. Diba? Masasulti. Di man pareha na to dayo og Sige daw, sa- daghan putang mo bautismo. Wa man ingon diri nga si Peter ang nagbunyag, pastor. Kaya na siya. Kaya na. Okay. Dagan kanilang mituo sa iyang minsay og nagpabunyag. Why give specific na? Mga 3,000 Okay. daw ang Kung ako pumunta na sa inyo kaya niyo yung ismo ng dispute? Specific ba na? So dapat ang Isa po ba? kung partner. Hindi. Gusto mga chapter na. Okay, verse isa man. Yung dyan sa verse 41, di na nag-baptize ka, specific sa verse. Mga ganyan siya. wala man gi-specify, pastor, nga si Peter ay nagbautismo. Okay. Nagikuyo Wala siya. po. Wala po specify na nag-audibutismo mo itong sipon. Oo, bang ini. Pero di lagi kami imply. Ikaw ba na hindi mas specific. Okay, palagay na po. Sige. Butang na to. Tulsi sila mag-autismo. Buwasan na to na. Ibig sabihin, 24 hours lang. Wala yung undang-undang. Okay, kaniya, pangina mo. Okay, ganong gibutangan ka mo ingalan ng logic. Okay, kay simple lang akong logic. Ingani ha, pangina. Ang point na ako ganiya, pag-abot kami sa baptism ng Lord. The only baptism na explicit siya sa Bible na immersion is only Jesus. Pag-abot ng butika sa uban, never gi-mention na gibaptize sila, pero never ito gi-mention that they came out from the water. The only lang na nag-came out sa water, si Jesus lang. So, ibig sabihin, pag came out na siya, automatic, immersion na. Wala? Hello? Okay. So, ang point nato ito ang point nato, muna sa gani, na sila sa una, sa doktrinan na sa 12 disciples, or 12 apostles, nasa practice, depende sa lugar na ilang matuan. Pero ang ilang common practice, culturally, pag nabaptize sila is immersion yun. So, sa point na maglahat natin nga nila, dili lang kami judge sa ubang simbahan kung ang practice nila ng baptism is holy or sprinkling. Kaya nga naman, pareho naman ta. Ang atong principle. Okay, ang importante, dito. Okay? Inato lang. So, pero sa tuwa, kaya sa tuwa application na naman nga, ako sa pastor yun, ako practice yun sa baptism immersion yun. Pero depende na siya, depende sa case. Case-to-case basis. Diba? Halimbawa, kung wala na yun, lugar, maasanin mo sa immerse, pati pili. Kanina pang tanong mo, kung sa drum, pili ka mag-baptize? Sa drum. Pwede. Simple. Pwede. Okay, pang tanong mo, sila sa una dito, asa sa mag-baptize? Sa river. River, di ba? Wala yung drum sila. O, di nga nung mabaptize mo sa drum, tapos sa river niyo, ayos na. Ganun wala sa mag-baptize sa dagat? Dili. Culturally speaking, gulat din sa mga sa dagat because usod ang balon. Bago? So river ay nagalagang sa river sa baptize because still ang water. Ang sina ninyo, pag-baptize si Jesus, pasunod ang winter.
geographically. Anong pasunod ng winter? Kaya ang tubig sa Jordan River, bubo. Kasi pag summer, sa Jordan, ang atong Israel, isa katong Israel rin. Wala pa, pareho na ta. Di sa amin, pastor, kay Degira. Okay. Sa Israel, baliktad na siya. Pag summer, ang river of Jordan, high tide. Pag winter, low tide. Ganong low tide? Because pag winter siya, ang yamang water gikan sa mountains ng Lebanon. So, ang Lebanon mo kung nag-ice. So, that's why every winter, bubo ang tubig. Pag summer, high tide ng Jordan, di ka pwede mo kabugya, kaya ang tubig, usog ang current. Kaya nga naman, pag summer, natunaw ang ice sa Lebanon, dito mo sa Matug Galilee, baba na siya, fetch na siya, ang iyang ano, to the Jordan River. Ang gawas niya ng Dead Sea. So, mauna siya. Tapos kung napansin niyo sa Book of Joshua, pag cross nila dito, usog ang current sa tubig. Hindi sa during the time, summer time. Pag cross nila, pasunod sa Kanaan. That's why nag-miracle usap si ang Ginoo, nag-ihaw sa man. Nag-iharangan ng tubig usap. Muna siya. So, ibig sabihin, muna, sila sa una, river yun na sila mag-baptize. Dili sa dagat, dili sa drum, o dili sa swimming pool. River yun na siya. So, ano ka-baptize mo ka sa swimming pool? Dapat ito kita sa river. So, ibig sabihin, face to face business. Ha? Why river dire? Oh, wala river tree. Saan na dire? Dagat. Sige pa. Last niya? Bible student sir, almost 30 years na. Oo. Natutlo sa Hmm. Assembly of God. Alang. Kaya karon, nag-adapt na nga doktrina nga ang sama sa among nga bautismo na sa katatuhan ng Paul. Yan i-explanation dito nga bautismo nga nga among na nabuhat sa dagat o sa swimming pool. Dili na tinuod o dili sa nasunod ni Kristo. Yan ay kabot na karon sa mga inilang mga pastor sa mungkol karon. Ubay, nagpapaptize gid sila kadto 30 years sa ministry, Bible school student. Pagka ilan ni anak nilang tawhana na sa Amerika karon, na nagdaan na teaching. Katong mga pastora na usapon ka ato kung manang ilang kung mga kasta sa buhay balo, nagpalunod yun kung kanang balik dito sa Ang palunod? tira sa kanang ito ako sa ligil na sapa. Papa? Kaya ang explanation niya, ang dagat kuno, na kailangan kumusunod ka ni Christ, tinuod ka kumusunod, hindi ka makawalis mo sa dagat, kaya hindi na bugaw. Kaya si Christ po nagpapalis mo sa river. Yung mga nga, sa imong tuwan ka mo ito, kaling ko nga, kanang sa principle yun, na full of Christ, kung nagpapalis ka. Ang ilalagi, ang kapati lang, kay ang katong mga nabatos duman sa tubig, dili sumusunod ni Kristo. Okay. Actually, kung mauna itong doktrina, we are missing the point of biblical perspective. Kasi, ang baptism, paminawa kayo ang baptism is an act. Paminawa, baptism is, baptism is, okay, paminawa, baptism is an act na gusto niyo i-declare na ikaw sumusunod ng Kristo. Mauna siya. Karon, kung river man na siya o dagat man na siya, ang muna yung problema na to, that is part of the culture. Question. Culture, absolute o relative? Relative. Nag-change siya. So, ibig sabihin, walay problema ang mode. Walay problema kung unsa. Ang pinaka-importante, dili niyo ma-violate itong principle na anong buhaton nimo. Okay? Kaya kung ang principle ang nag-break nimo, ibig sabihin, bugawas ka na ka dito sa perspective sa Biblia. Okay, another example. Ang pagsimba, Sabado, Domingo. Naraba ko'y Sabado na ko'y Domingo. Lunes lang ni, kaya mapalahi ni. Sabado, Domingo. Kasi culturally speaking, dili man nato na siya i-deny. Sabbath by definition is day of rest. Pero ang ilang day of rest, culturally, Sabado yun. Sa Jewish perspective. So, di nato na siya pwede i-break yun. So, usahan na ito, hindi ko taliya. Sabado. Pero kana siya, culture mangod. Ang culture is nag-evolve.
ang culture is relative, ingani. Pero unsa ang ato ang butang kung Sabado ka man musimba, ako Domingo, siya Lunes, siya Miyerkules, kung sa'y kalayan. Wa basta mo Adlaw. simba. Pero kung anong gibuhati mo, na kalayan wala. Kay Sabado nagunsa ka, Simba. nagsimba. Domingo nagunsa ka, Simba. Lunes nagunsa ka, Simba. Miyerkules nagunsa ka. Simba. So, ibig sabihin, wala nawala ang essence. Eh, nagsimba ka. Ang lahi lang, adlaw. So, halimbawa, kung sulti ko nga ako, adlaw-adlaw ko simba, pwede dili? Pwede. Kung simba ko Wednesday lang, pwede dili? Okay, halimbawa, kung naamo Pwede, ka balag sa, ka tulo. naamo ka sa Ana, Manila. pila ka simba. Sa Sabado Manila, ang hapon. simba sa Manila dito, dili na every Sunday. Naisimba sila Lunes, naisimba Martes, naisimba Miyerkules, naisimba Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Especially mga mega churches. Ano naman sila simba? Depende nga sa off. sa katungod sa kadaghan sa membro nila o ang membro nila depende sa day off. So sa tuwang culture, tanda na to, ang culture ng gusto nila sa una, sa Jewish perspective, pag Sabado, Sabat. nila, bawal nila. Muna kung ato kang nidilis, ang ilahang day of rest, ang Sabat nila, is not Sabado, is not Domingo, Friday. Sa Saudi Arabia, Friday. Nako mga student from Middle East. Ang uban nasa Kuwait, ang uban nasa Qatar, ang uban nasa Dubai, okay, ang uban nasa Abu Dhabi, in different places in Middle East. Ang ilahang day of rest, Friday, dili Sunday. So that's why sila, nagasimba sila every Friday. Okay? So muna siya. Kasi ingani mo dapat ang tuwalaan. Dili basihan ang kadugay nato sa pagpangalagad sa Ginoo, dili na sa mawang criteria nato para masabtan nato ang Word of God. Ang criteria nato para masabtan nato ang Word of God is dili sa kadugay nato sa ministry, kung hindi dapat ubalik kita dito sa perspective sa nagsulat sa Biblia. Magina. Kaya nga naman, dili ang nagtudlo ka nato ang be-inspired, dili ako ang be-inspired para matudlo sa inyo. Muna kasaga kami gusto na ako nihatag sa inyo ha. Kami nagatudlo sa inyo ha, dili ni-inspired. Kami tagaan ng actually dili ni dogmatic. So naa sa inyo ha, i-examine ninyo ang akong itudlo, kung akong itudlo ba, biblically correct or wrong. Ihatag na muna sa inyo ha. Ang gusto namin itudlo sa inyong principle, isang principle na makita sa Acts chapter 15, dapat ako naamoy attitude of Berean attitude. Kasi na Berean attitude? Ang sinabi nyo ha, si Paul na nagtudlo sila ha, pero pag tudlo ni Paul dito sila ha, wa nila dituuhan diretso si Paul. Tudlo mo sa ibuha sa mga Berean. Ang ikuha nila itong tudlo ni Paul, pag tudlo ni Paul ato, pag uli nila silang balay, ilang kitang itudlo ni Pablo kung naaba sa Word of God. Isus nila. Karon to nakita nila ang tudlo ni Pablo mao saka pa lang sila nito. Okay? So that's why this is why on the Bible Academy wala nagatudlo ng Bible Academy doctrine. Inuha ng doktrina. Ang tudlo na ito diri is principle. So mo ni sang kilang simple lang din ang key. Okay? Don't believe sa tanan nga ginasulti si tao. Kung naa siya gisulti, wa ko na sulti din niya tuhan. Huwag ko na sundin ang tuhan ko ninyo. Ang yung kwato nga nila. Kung gusto ninyo magkaroon ng gratitude din akong pagsabot, halimbawa kayo, kuhaan ninyo, kagulit niyo sa balay, hindi sa i-judge nga, mali iya ha. Ayun po dahil conclude niya, tuwatong po nito. Pagkuha niyo ang inyong kwaton, tanawo niyo. Sa diyan Bible. Karon, naana tayong prinsipol, nagyatag sa inyo ha, ang inyong kwaton na lang, inyo ha siyang tanawo. O, isulti na akong tips inyo ay ngani. Pag naasig ihatag mo verse, ayun po atong kwaan, subaya, asa na sa nagsugod, tanawa itong mga bersikulo sa taas, tanawa itong bersikulo sa baba. Ang imong pangutana dayon, maulan siya. Unsa ang ginaistoryahan, nganong giistorya man na siya, unsa ang iyang punto. So kanang tulo ka pangutana, mao na siyang gitawag nato nga comprehensive question para masabtan nimo kung sa imong pasabot sa word. Ano lang yun. So, mauna na siyang pwede ng mahatag na tip sa inyo ha. Okay? Sige. Ako, Pastor. Oo. Okay. So,
Okay, Pastor. Oh, sige. Sa ganina ni ingon si Ma'am Janjan Pastor nga nangutana siya nimo unsay Greek word sa baptism. Ang imong tubag baptizo. So, ang para nimo Pastor ang meaning sa baptizo dili kay ako mong gi-search Pastor ba meaning sa baptizo immersion gud siya. Yeah. Oh, so kay na good mi lesson sa kanang lesson dyan ang mga wadi among ginagamit Pastor ba gikan sa among professor Pastor nga meaning sa baptizo Greek word niya baptism from Greek word baptizo means unload or toslov or unload. Unya, wa may problema ana kay depende mas tubig di ay. So ako lang gi-clarify Pastor nga sakto ba ang meaning ato Okay. kaya mo na po utrohon. Kasi mo ni sa tanpasin niya ang problema mo po kaniya. Ang problema mo po usually sa mga dictionaries na usahay. Ang dictionaries na ito is theological po usahay. Isa gani atong study Bible. Pag mo tanaw sa study Bible, tanawon mo ng komentary sa study Bible. Pag tanaw mo sa Pikas study Bible, ay ko niyang komentary. Pag tanaw mo sa Pikas sa study Bible, ay ko niyang komentary. Pag imuhang i-combine, ibig sabihin, dahil po sila. So the same po sa dictionary. Kung dipende ko na kung kinsa ko nagbuha sa dictionary. Kung ilahang theology is a baptism is immersion din na siya, so ang meaning na is immersion. Pero, kanila, baptizo magod ay ang Greek word. Kung ninyong tanawon, kagata mong studyhan ninyo ang iyahang etymology sa word na baptizo. Kaya sa akin magod, ibutang na sa Greek na baptizo, wala nila i-discuss kung ano ka sa makulong, paano siya nag-evolve. Okay? Wala na mo na bit-bit mo mga dictionaries na mo po ba, kung namo gumilibro mga dictionaries siya po, na kato siya, iyang i-explain yun ang mga, tawag niya, ang iyang etymology, paano nag-evolve ang meaning sa baptism. Kung sa dictionary na siya, Nag-search ako online Pastor. oh, you see, ang problema mo muna yung sa dictionary. Tanaw yung meaning ha, perform. So, ibig sabihin mo, ibig sa meaning, Sa isang siya. o sa Easton, perform, pag magsulti kang perform, di na siya definition. Kung saan na siya? Mode na. Wala siya dapat ito na. Kasi kung magsulti kang perform, mode siya. Kung perform, paano sa buhaton? So, ibig sabihin mode siya. Okay? Sige. Okay, sige. Mag-break sa 5 minutes, CR break ka. Ngayon lang, pit na ko sa inyo sa Greek, inyo tanawan ang etymology sa name. Parang sabi kanina. Kasi namin isa kay sample rin niya kung paano mag-study sa etymology sa pangalan niya. Ato mo, ikay mo na mo ito. Okay? Sige. Mag-break sa 5 minutes, tapos si Pasuloy yung mag-live. Diyan ka pa mga ngayon ta. Okay. Sige po. Okay, break ta. 5 minutes of the Go to